Yo, another day, another Burautan session with Boss Dada TV. Ito na naman tayo at tayo na naman po ay mag-aatid sa inyo ng mga nakakainis, nakakaiyak na balita. Atin na naman pong i-expose lahat ng mga kriminal, animal, satanas, demonyo, Judas, Barabas, Hestas, lahat ng mga magnanakaw, mga walang bayag, sinungaling, abnormal, lahat ng mga buwisit, switik, mas mababa pa sa uri ng insekto ng mga nasa gobyerno ng Pilipinas. Abay mga bossing, ito na naman tayo, ang Boss Dada ninyo. Una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga tumatangkilik sa ating channel. Sa lahat po ng mga Pilipino na nagmamahal sa bayang Pilipinas, papasalamat po tayo sa mga likers, sharers, commenters. Importante po yan mga bossing, yung like and share. At tayo po ay nanonood ng nag-check ng ating statistics. Nako po, marami pa rin po ang nanonood sa atin na hindi pa nakasubscribe. Subscribe na. Hindi na kayong madamot. Napakadali lang yan, para maging updated kayo sa lahat ng mga issues ng bayan natin. Subscribe, hit the notification bell. At syempre, wag na wag po ninyong kakalimutan mga bossing ang pagla-like, pag-share. Syempre, maraming salamat din po doon sa mga nagsusuper thanks sa atin. Hindi na kasi tayo nakakapag-livestream kaya wala na tayong super chat, kaya super thanks na lang muna. Ayan. At sa lahat ng mga Pilipinong galit na galit sa mga naganap, galit na galit sa mga nangyari kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ito po, nasa harapan po ninyo ang official senatorial candidate ng PDP Laban. Isama lang po natin si Dr. Eric Amata dyan. Duterte po yan, Duterte. Senator Bongo, Pastor Apollo Kibuloy, Senator De La Rosa, Congressman Marcoleta, Attorney J.V. Hinlo, Attorney Lambino, Best Actor Salvador Philip, syempre si Attorney Jimmy Bondoc at Attorney Vic Rodriguez. Kung talagang kayo galit, kung talagang kayo banas, kayo urat sa mga punyemas, walang silbi sa buhay, at mga kawatan na mga kandidato ng alyansa, ayan, magalit na po tayo kung magalit kay Bongbong at sa gobyernong ito, at lahat ng galit natin ay i-channel natin sa pagboto dito sa mga kandidatong ito, because sampal sa mukha nila yan. Lahat ng pinaggagawa nila, ang may kapangyarihan pa rin huling halakak taong bayan. Tayo pa rin po ang masusunod, tayo pa rin po ang siga, tayo pa rin po ang bida. Wag po tayo magpapatalo sa mga hinayupak na yan. Pera at kapangyarihan lang ang meron sila ngayon. Pera at kapangyarihan na tayo rin naman ang nagbigay. Kaya wag kayong mag-atubiling bawiin sa kanila yon. Sa papaanong paraan, iboto natin itong Duterte. Wala nang iba. O kung gusto natin makabawi mga bossing. Alam mo, nitong mga nakaraang araw, ako'y talagang nagpalabas ng aking pagkadismaya sa lahat ng mga uniformado natin. Mga pulis, mga sundalo, Air Force, Navy, lahat. Kahit ano pang sabihin nitong mga taga-Armed Forces of the Philippines na hindi sila nakikisali at ang interest ng bayan ng kanilang inuuna, hindi sila nakikisali sa politika, klarong-klaro nagpagamit sila. Mantakin mo yung kampo ng mga sundalo na Villamor Air Base na dating minahal ni Pangulong Duterte, na dati ring mga nagmahal kay Pangulong Duterte. Mantakin mo, pinagamit nila yun sa pulis at nag-take over ang pulis. Saan ka naman makakita, isang military base nag-take over ang pulis. At grabe ang mga asta ni General Torre diyan sa habang siya ay nasa grounds ng mga sundalo. So nagpagamit ang sundalo. Anong sinasabi ninyo? Na hindi kayo involved o hindi kayo interest ng taong bayan? Putang ina nyo. Mga kupal kayo, mga sundalo kayo, mga putang ina nyo. Ano nyo sasabihin na kayo ay nasa interest ng taong bayan? Putang ina nyo. Pangalagaan nyo ang teritoryo ng Pilipinas at lahat ng mga mananakop sa Pilipinas. Pinabayaan nyo na yung dating Pangulo natin na kasama na sa history ng Pilipinas, pinabayaan nyong ipagkanuno sa ibang bayan. Ginamit kayo na tool. Ginamit kayong tool, hindi ko alam sa kung magkano
at sa kung papaano. Kasi kung walang usapang pera dito, I am sure tumalikod na kayo. Dati naman kayong may mga paninindigan eh, ang mga sundalo. Dati naman may mga paninindigan yan, si Trillanes may paninindigan naman nun. Pero nung nasilaw na sa ganun, putang ina niyan, nung nasilaw na baliw na sa kapangyarihan, tinan mo nangyari kay Trillanes. Ganun na ba nangyayari sa mga sundalo natin ngayon? At kaliwat kanan na po, kaliwat kanan. Kaliwat kanan na po ng mga pulis, PSG, militar, ang hindi na kayang isuot yung kanilang babahong uniforme. Basurang uniforme na hindi karapat-dapat na isinusuot ng isang marangal na tao. Dahil kung marangal kang tao, kung alam mong mali yung inuutos sa'yo, dapat hindi mo yan sinusunod. Kung alam mong labag sa batas yung inuutos sa'yo, putang ina mo, alam mo, meron ka namang sentido komon. Sana tumalikod ka, umalis ka. Binitawan mo yung armas, lumabas ka, sabihin mo, absent ako ngayon. Nasaan na yung inyong pangako na kayo'y maninindigan, kayo ay tatayo, magbabantay, mag-aalaga, magsisecure sa bawat Pilipino? Putang ina. Nasaan na yan? Mantakin mo. Ipinamigay nyo ang dating presidente na nagmahal sa inyo. Inuna ang mga sweldo ninyo. Sa tuwing may mga namamatay na mga kalahi ninyo, pinapatay ng mga NPA, si Pangulong Duterte yung kauna-unahang pumupunta dyan kahit bangkay na hinahalikan niya kayo sa noo. Pero bakit ang ating presidente pinabayaan nyo, ibinigay ninyo sa mga komunista? Ang ICC komunista. Ang The Netherlands nagkakanlong ng komunista. Diyan tumakbo si Joma Sison na ang daming krimen na ginawa sa Pilipinas, diyan nagtago. Tapos tayo itinapon natin yung ating mahal na presidente na kaaway ng mga komunista sa bansa ng mga komunista. Nasaan ang inyong puso? Nasaan ang inyong paninindigan? Nasaan ang inyong mga bayag? Wala kayong karapatang tawaging kapitapitagan. Wala kayong karapatang tawaging mga lingkod bayan. Dahil ang pinaglilingkuran nyo ngayon ay yung mga mapang-abuso. Yung mga mapang-abuso na mga Marcos at mga politiko na walang alam kundi manatili lang sa posisyon, ayaw magsialis. Kaya nararapat kayo sa kulungan ng mga baboy. Kulungan ng mga hayop kasama nitong mga amo ninyo. Huwag niyong sabihin na huwag niyong sabihin na ginaganapan lang namin ang aming tungkulin. Kami lang ay depende yan sa sirkumstansya. Wala kayo sa lugar namin. Ulol! Utang ina nyo, madaming trabaho. Matitino naman kayo, may mga skills naman kayo. Maraming trabaho. So kung may isang nagnakaw, nahuli nyo at sinabi niya, ginawa ko lang to para sa pamilya ko, okay na sa inyo yun? So, kapag ka-uniformado, may pinagawang illegal, ginawa, okay lang dahil sumusunod lang sa utos, ganon. So kung halimbawa, mayroong isang tao dyan, nag-utos, magnakaw, sinunod naman, nahuli, inutusan lang siya. Pwede bang yung nag-utos ang may kasalanan, hindi yung aktual na nagnakaw? Sangkot kayo lahat dyan sa pang-aabuso sa kapangyarihan o sa pag-sunod sa mali. Dapat yan lawful order. Okay lang naman sumunod sa order, okay yan. Pero kailangan alam mo yung sinusunod mong order, tama pa ba o mali? Kasi kung mali na yung order, hindi po masamang tumanggi at ilabas yung inyong sa loobin. Mali po ito para sa akin eh. Ngayon papaliwanag sa inyo, ay hindi mali yan kasi ganito. Pero kung ang paliwanag sa inyo, sige, nagrereklamo ka? Tanggal ka sa serbisyo. Kung ganun lang, di umalis na kayo sa serbisyo. Ba't pa kayo nagtsatsaga sa serbisyo? Na alam nyo naman na dapat nagsiservisyo kayo sa kabutihan. Alam nyo naman na yung pinagagawa sa inyo, kasamaan na ginawa nyo pa rin. So saan kayo nagsiservisyo? Sa kasamaan o sa kabutihan?
Wala kayong mga paninindigan, wala kayong mga bayag. Ang dami kong nakitang mga pulis ngayon na nagsipag-resign. Palakpakan sa inyo. Pag bumalik si Pastor Apollo Kibuloy, pag nanalo si Pastor Apollo Kibuloy at nag-iba na yung administrasyon, magsibalik kayong lahat, gagawa ng paraan ni Pastor Apollo Kibuloy na maibalik kayo sa serbisyo. Sa mga umalis ngayon, yung mga umayaw na sa balasubas na gobyerno, balasubas na mga koronel, general at mga amo nila, yung mga hindi na kayang isuot yung maruruming mga uniforme nila, okay lang yan. Maraming trabaho. Maraming mas marangal na trabaho kaysa gumawa ka ng kasalanan. Anong ipamumukha nyo sa mga anak ninyo? Na kaya sila may magandang edukasyon ngayon dahil kay Pangulong Duterte. Kaya sila may mas maayos-ayos na future ngayon dahil kay Pangulong Duterte. Kaya naubos ang droga dahil kay Pangulong Duterte. Kaya naubos ang mga NPA dahil kay Pangulong Duterte. Anong ipamumukha nyo sa mga anak ninyo kung isa kayo sa mga nagpatapon sa kanya diyan sa ibang bansa? Mga walang hiya kayo. Hindi kayo karapat-dapat sa pagmamahal ng mga Pilipino. Panoorin natin muli, mga bossing. Continuation. Ito compilation ng lahat ng mga kahayupan na pagmasamang pagtrato sa mga Duterte. At kaya ko ito pinakikita para hindi natin makalimutan, para masaktan tayo lahat pare-parehas, para mainis tayo at magkaroon tayo ng drive para iboto ang buong PDP state at ibasura mula konsehal hanggang senador ng alyansa. Panoorin ninyo kung papaano binaboy, binalasubas ang pamilya Duterte, ang mga abogado na kasama niya, more so ang dating Pangulong Duterte na walang ginawa kung hindi magsilbi sa bayan. Walang pagnanakaw. Walang kaso sa Pilipinas. Pero pinamigay sa mga banyaga. Pati mga banyaga, hiyang-hiya sa atin. Wala daw tayong silbi. Mga traidor tayo sa sarili nating mga lahi. Ang dami pa nating sinasabi, ang dami nyo pang sinasabi. Isa lang naman ang bottom line nito. Kesyo, may kaso siya eh. Oo nga, hindi lang naman siya may kaso dun. Yung ibang mas malalaking mga bansa, yung mga leader nila may kaso dun. Pero bakit hindi nila sinusuko yung mga citizens nila? Hindi nila sinusuko yung mga leader nila doon. O, alam nyo kung bakit? Kasi putang ina sila, matitinong tao, kayo hindi. Panoorin ninyo. At sumakit ang mga puso ninyo rito. Kumakain lang, saka may anak na ayaw. Pambihira ka naman. Pambihira ka naman. Hindi naman kayo, sir. Grabe naman ang ano mo, sir. I will remove you by force. Ito, tandaan nyo rin to. Itong isang to. Yan si Jean Fajardo. Lahat yan. Tandaan nyo, yung mga muka, yung mga nagtatago na mga pulis na yan, tinatago nyo pa yung mga mukha nyo, wala kayong mga kwenta. Kaya kayong mga pulis kayo na, kaya kayong mga nakasombrero na ganyan para hindi makita yung mga pagmumukha ninyo. Alam nyo pang-aabuso to. Ipanaliliwanag sa inyo ng mga magagaling na mga abogado na kasama ni Pangulong Duterte at ni Pangulong Duterte na mali ito. Hindi ito ang proseso. Pero hindi nyo pinakikinggan. Bakit? Kasi may utos sa inyong, may nag-utos sa inyo na mas mataas na kahit na mali, gagawin nyo pa rin. Kasi nga, may nautos sa inyo na mas mataas. Sa anong premyo? Ipinaliliwanag sa inyo yung due process. Kapag ka inaresto, kailangan proper. Kailangan lahat ng legal remedies
ma-afford ng dyan. At saka isa pa, hindi naman normal na kriminal ito. Ni wala ngang kaso ito sa Pilipinas. So i-honor natin yung kaso niya sa ibang bansa, ni wala ngang jurisdiction sa atin. Hindi kayo nahiya. May korte naman tayo rito. Pinahawak pa natin sa iba. Kaya nga yan dinala doon dahil politika. Kaya yan dinala doon kasi nga alam nila dito hindi magmamaterialize. Bakit? Walang ebidensya. Nagpunta sa Congress, walang nangyari. Puro sumbong, puro data, puro numero, pero walang nagpapatunay. Paano mo papanagutin si Pangulong Duterte sa isang kasong hindi naman siya gumawa? Yung pagkamatay ng mga tao na yan, siya ba ang bumaril sa mga yan? Bagamat meron siyang ordinansa, bakit? Siya lang ba ang presidente na nag-ordinansa laban sa illegal na mga gawain sa Pilipinas? Kung lahat na lang ng mga mamamatay sa kada may operasyon, putang na sana lahat ng presidente pagkatapos ipadala na natin sa dahig. O kung bawal mamatay yung mga kriminal, may puta wag na tayong magbaril. Nakita nyo nung nakaraan dyan sa may Bulacan. O dyan sa may Bulacan, anong nangyari? Hinahabol ng pulis yung suspect. Sumilip, pinatay yung pulis. 2 pulis yung pinatay. Inagaw pa yung baril, inagaw yung tsinelas, inagaw pa yung motor. Ano masasabi nyo dun? Yun yung mga anak. Yun yung mga asawa. Yun yung mga nagre-reklamo ngayon. Kung sino yung kriminal, sila yung naghahabla. Pero putang inang, sa sarap ng buhay ng mga yan, kapag hindi mo pa nahuhulit nung buhay yung mga yan, mga siga-siga mga yan, hold-upper dito, magnanakaw dito, pag walang panggamit, pusher dyan, o kahit yung matitino, binibentahan. Ngayon, mga baliw na yung mga dating binentahan nila. O so paano yan? Sinong biktima rito? Alam mo, huwag ka lang magsalita, sir. Kasi hindi na kayo kapaniwala, sir. Sumunod sa batas, gago. Ikaw nga hindi sumusunod sa batas. Sumunod sa batas, ikaw nga yung walang respeto sa batas. We don't want to hear anything from you. Actually, sir, susunod tayo sa batas. Yung Article 59 ng ICC rules, nagsasabi kung susurrender siya sa korte, dito, Ayan o, tinan mo, pinapaliwanag sa iyo yung batas. Kasi sinasabi mo, sumunod sa batas eh. Tapos pag sinasabi sa iyo yung batas, ang sasabihin mo, put it in writing and then file it in Supreme Court. Putang ina, nung klase yan, alagad ka ng batas. Dapat yung batas ang sinusundan mo. Pag sinabi sa iyo yung batas, intindihin mo. Hindi yung sumunod kayo sa batas. Sinong batas? Ikaw? Kasi ikaw lang naman nag-uutos eh. So sino yung point of ikaw yung authority, ikaw yung batas? Sinesite na nga nila yung mga ICC rules, Philippine rule. Sasabihin mo na put it in writing and then magreklamo kayo. So kung lahat ng mga pulis ganito, halimbawa pupunta ako sa bahay nyo, pinaghihinalaan kitang drug lord ka. Hindi naman ako drug lord eh. O hindi, patunayan mo na lang yan sa korte. Wala naman kayong ebidensya, basta sumama ka. Pwede bang ganun? Dapat may basihan. Dapat may basihan, sir. Dapat alam mo kung ano yung kaso. Pinapapaliwanag sa ni Pangulong Duterte, ano yung kaso ko? Ipaliwanag mo sa akin, inaaresto mo ako, tatanggalan mo ako ng liberty, tapos di mo alam kung ano yung kaso ko. Tapos ngayon sasabihin mo, hindi, doon ka na lang magpaliwanag sa dahig. Pwede ba yun? Hindi naman sa Pilipinas yun eh. Ba't ako magpapaliwanag doon? Magpapaliwanag ako dito, nagpapaliwanag na ako sa iyo eh. Hindi nyo ako pwedeng kunin, hindi nyo ako pwedeng dalhin doon ng walang due process. This is not due process. If we will put it in writing, pagkatapos may sasagot the president, sir, and ano pa pinag-usapan natin kung kukunin mo ito, kung mawawala na. Yan na nga, sir. Balik din tayo sa ano. Ikaw na nagsabi, right to counsel. We are here invoking our right to counsel. His right to counsel. Sir, I have sent over Sir, constitutional I am right. now Sinabi mo, in the constitutional right. order.
Tinatanong kita kanina, anong klase ni Randy? Magkakasakitan, wow. Mo, sa yabang mo, sana ginawa mo yan sa kalsada. Hindi nakatago kayo dyan. Magkakasakitan tayo, sir. Ang dami-dami nyo dyan. Tapos matanda pa tong sinasabihan mo. Gawin mo yan sa kalsada, tas wala kang baril. Doon ka magyabang. Sa kalsada, tanggalan ng tsapa. Kung gusto mo magkasakita, walang problema. Walang demandahan kung gusto mo. Ng putya. Magkakasakitan tayo dito. Ay, yabang-yabang mo. Ang dami mong alaga. Ang dami mong aliporis. Ang dami mong chuwariwap. Kaya ang lakas ng loob mo. Pinapasok mo sana yung mga taong nasa labas dyan. Tapos doon ka magsalita na magkakasakitan tayo. Yabang porkit marami. Pilipinas o sa Hague? Sanang ano ba? Di ba natin Nasa lang lola. natin? Tapos hindi naman niya kaya. Mag-uutos siya sa mga tao niya. Sige na, kunin niyo na. Sige. Hindi naman siya nakikipagkaladkaran. Ang isinasangkalang naman niya, yung mga tao niya, magaling lang naman siya magyabang. There will be consequences. I know, sir. I'm right. Please, let's spare all of them. Show your statementship, sir. Let's spare all of them. I'm waiting Take for, it, sir. I'm waiting for my daughter and son. Sir, I assure you, sir, that your rights will be protected. we are also, how can you protect our rights? What if they say that he is not guilty? How do we implement that if he's dead already? Sabihin niyo nga sa amin. Pwede, Ayaw sir. mo bigyan ng order, Paano sir. mo lang ang anak ko, sir? Ayaw mo magbigay ng order. Ang anak ko, sir. Paano mo lang ang anak? Grabe ka naman. Bigyan ng order, sir. Kailangan namin mag-usap. Yung anak ko lang, hintayin natin. Isa lang anak ang nakikita niya o tulalahan dito. Tayin niyo yung anak, dalawang Tayin anak. lang yung Okay, anak. Tayin niyo na lang, sir. Kausap eh. Gusto magdala ng pagkain tsaka wala na, sir. Tapos gamit. sa sarap panahon. Kanina pa, sir. Teka muna. Sir, Ano ba ang damage ng government interest? Kung hintayin ko lang yung dalawang anak walang ko. darating, sir. Ha? Walang darating, sir. Wala sa batas, sir. Kahit na naman yung gate. Yes, sir. Grabe, no? Walang darating, wala sa batas. He's talking about law. They're citing laws. Hindi niya naintindihan yung batas. Pero ang lakas ng loob niya na i-cite na or sabihin, ilabas sa bibig niya na sumunod sa batas. Grabe. Ibang klase ang utak talaga nitong mamang ito. Twisted. Admittedly, yes. Then why don't you allow them? Bakit sa batas? Sir, you have your counsel. Huwag na tayo mag-debate rito. This is not a place for debate. Right now, sir, I can give you Yes. order to remove you from here. Ma-isolate si President Duterte. Maiwan siya mag-isa dyan. I am saying that my lawyer, the daughter, is coming. Kasi Mr. President, Siya- you will be left there alone on that table. Meron Believe siyang me, padalang, ako sulat ng tao may dito. tao siyang gusto ipasama Let us sa spare kanya. everyone. wag To the car, sir. May gusto nga siya ipatao ng tao. Sa tao. Okay. Okay. Gusto mo, sama ba ako sa bahay ninyo? Alalahin mo, ikaw naman marunong mag-alala eh. Otherwise, magkakagulo lahat dito. Tayin mo yung dalawang anak. Antayin mo yung dalawang anak. Ang dalawang Kasuhan nyo naman anak. ako. Pero hindi mangyayari Ang yun ngayon, sir. dalawang anak. Okay? Antayin mo lang ang They can dalawang Why? visit you. Why? They can visit you to in your detention facility, sir. Believe me. They Kaya can. nga, And antayin these, mo all lang these yung people dalawang anak. can see you. Antayin mo lang yung dalawang This anak. is just a humane, fair request. Kanina pa yan, sir. No, Hindi galing. Yung Hindi po. Guys! hindi po kanina. He Believe just, me, sir. Hindi nyo magugustuhan ang kasunod na order. Yung main nga eh. Yung main Sige. nga eh. Pabiyang Holding naman area. kayo, sir. Ito ang lugar natin, holding area. Lahat. Yung main nga eh. Kaya Okay, sinabi go, ko, yung Mark. main eh. Yabang-yabang mo, ikaw maggawa. Ba't tinuutos mo sa mga tao mo? Kala ko ikaw yung matapang. Pati yung mga lower ranking, ginagawa mo mga aso. Kayo naman mga putang ina ninyo. Sunod naman kayo na sunod. Alam nyo na ngang mali. Mano ba naman na, sir? Out ako dito.
Out ako dito, sir. Labas ako dito. Bahala na. Kasuhan nyo ako. Labas ako dito. Ayaw kong maging part nito. Pwede naman ganun eh. Wala na bang trabaho? Wala na kayong ibang alam na trabaho kundi yan lang, pagiging pulis sumunod para maging aso? Wala na ba? Hindi na ba pwedeng... Ang daming trabaho. Tangin na, baka mas malaki pa sa sweldo ng pulis. Maraming trabaho, baka mas malaki pa sa benepisyo na nakukuha nyo bilang pulis. Pero hindi kayo pwedeng, doon sa mga trabaho na marangal na yon, hindi kayo gagawing mga aso. Meron kayong mga dignidad. Ibinalik nga ni Duterte yung dignidad nyo. Bilang mga uniformado, patitiwala ng tao, ibinalik sa inyo. Tapos putang ina, naging aso kayo ulit. Do not lay a finger. Go! Years old kayo lahat. Go! Hindi makalakad ng maayos. Sandali lang. Sandali lang. Ano gusto niyo? Mangyayari yan. Sandali lang. Sandali lang. Oh, attorney. Sir, Hintayin mo I lang. did not listen to his plea. He will, if he's going to live here and live out of the country, he will be there for long. Ang hinihingi niya lang na Ikaw naman, sir, para naman tayong naglulukuhan dito. Kamura-mura ng pamasahe papunta ron. Hindi po tayo nag-ano dito. Sir, bayaran mo po sa akin namin. Yes, sir. O sige, bayaran mo. Pambira ka naman. Dalawang Sige na. anak lang. Guys, that's the point of the matter, sir. Yes, Villaldea. Attorney Villaldea, remove. Sir, please, huwag niyo na kami pilitin, sir, na hilahin ka. Sir, Sir, bitawan niyo po. pambira ka naman, sir. Huwag kang ganyan, sir. Huwag kang ganyan, sir. Huwag kang ganyan, sir. Humane lang, sir. I will appeal to you Humane not to lang. follow. Humane lang. Humane lang. Humane lang. Humane lang, eh. Humane lang. Humane lang. Huwag kang ayaw mo sa akin. Bawal lumawa. You are now... Bawal lumawa. Oo. 20 years old na hindi makalakad ng maayos. Kasi ito Kayo lahat. Sir, ganito, sir. Sir, ganito, sir. Sir, ganito, sir. Hindi po ang abogado ang humihiling. Si President Duterte na mismo ang humihiling. Kaya nga, Kaya nga, pagbigyan niyo. pagbigyan nyo Naman naman. kayo. Kanina pa eh. Hindi naman lahat, ilan ang hinuli ngayong araw na to, sir? Sa iba-ibang mga krimen. Ilan ang binigyan ng ganitong... Kasi nandito kayo lahat eh. Yung isang tao. Ilan ang binigyan ng Nag-iisang ganitong... tao, ang daming krimen sa labas. Siya Nandito kayo. Sir, hindi kami Sir, ma'am, humingi ng please pabor. naman. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Attorney, you will be removed from That's your... precisely the point that I'm saying. ano That's yung precisely naman the yan? point. Huwag kayong mag-ano. Huwag kayong... Please lang. Bawal hawakan. Attorney, you will be removed Bawal from your... hawakan. Bawal hawakan. Tumayo ka na lang. Bawal The right to hawakan. counsel is something that has to be observed Right to counsel. and Huwag respected. kayong humawak. Wala na kayong pakialam sa kalukuyan. Bawal mo ano yung lawyer. Bawal mo ano yung lawyer. Bawal. Huwag na tayo Nag-uusap pa kami. Huwag mo hawakan yung lawyer. Huwag mo hawakan. Usap pa kami. Hawakan. Huwag mo hawakan. Wag ba? Nag-uusap pa kami. Attorney, please Huwag naman. mo hawakan. Is this what you want, Mr. President? Huwag mo hawakan. Si Duterte pa yung... Is this what you want, Mr. President? Putang ina, parang si Duterte pa yung nanggugulo. Tarantado putang ina nito. Ay, nako. Sabi ko nga sa inyo eh. Kailangan nyo talagang makita ito. Kailangan nyo makita ito para makita ninyo how a person whom loved the country so much tinrato ng ganito noong mga nirespeto niya ng sobra-sobra. Sabi ko nga eh, sana yung pinataas na sweldo ng mga pulis, na mga sundalo, sana ibinigay na lang dun sa mga deserve. Sana hindi na tayo umiyak, nalungkot doon sa mga uniformado na inaambush ng mga ng mga NPA. Kung ganito din lang palang igaganti sa atin, mga Pilipino, ng mga uniformadong ito, sana, utangin na hindi na inayos ni Pangulong Duterte Pilipinas, sana kahit papaano, maluwag sa kalooban natin kung gawin nila to kay Duterte. Hindi. Nagtrabaho ng maigi itong matandang ito eh. Nagtrabaho ng maayos, walang ninakaw. Pinrioritize kayo, tapos ginanito ninyo. Ayan oh. Time lang eh. Time lang. Kayo mga Wag mo hawakan yung nanay ko! Pangina mo! Kayo mga sundalo, tanungin ko kayo, anong kasalanan ko?
Matanong nga. Alam niyo ba? Kayo, nandito man kayo lahat. Ikaw, tanungin kita, Ture, anong kasalanan ko? Tumalikod na lang po. Tumalikod na lang. Tumalikod ka na lang. Tumalikod ka na lang. Huwag mo hawakan. Wag. Akin na yung anak ko! Akin na yung anak ko! Akin na. Halika muna. Halika dito. Don't do it personal. Akin na lang. Ikaw na lang. Halika na. Don't do it personal. Ayan, puro tayo sa gobyerno. Hoy, nandito yung preso, hindi dyan. Yung nakakawa si Pangulo kasi ang hina-hina niya na eh. I know and I believe if he is still strong at kung may baril yan dyan, hindi yan papayag na ganyan. Mamamatay kayo lahat, maniwala kayo. Di baling mamatay siya pero hindi nyo yan kayang gawin sa kanya. May sasabihin lang. Ayaw galing ka sa presidente nyo. Mama, kalma na. Do it orderly and peaceful. Yan mga ganun na reaction, expected video yan. Kasi pamilya. Kung may mga sundalo, kasi kayo kung mahuli, pero ang pamilya hindi. Mama, kalma ka na. Dito ka. Ayan mga bossing. So dito nakita nyo up close and personal how they treated Pangulong Rodrigo Roa Duterte and his family despite everything na ginawa niya para sa bayang Pilipinas. If you are still laughing at this, if you are still happy na nangyari ito, then wala na. The Philippines is really going to the dogs. Sa totoo lang, ito hindi na to matter of political belief, political affiliations, pula, dilaw, green, kung ano ka man. This is a matter of us being Filipinos giving each other away. Tayo ng mga Pilipino na ipinagkakanuno ng kapwa natin Pilipino sa isang banyagang entity na wala naman tayong affiliations. Wala tayong connection, wala tayong responsibilidad. Tayong mga Pilipino, responsibilidad natin na protektahan ng bawat isa, mahalin ng bawat isa, mahalin ng bayang Pilipinas. Yung interest lamang ng Pilipinas ang dapat nating pinaiiral. Habang ikaw ay natutuwa sa mga nangyayaring ito, hindi mo ba alam na itong mga ganitong gawain ay gawaing komunista? Itong mga ganitong mga scenarios, itong ganitong gulo, ang natutuwa dito, komunista. Kung siguro natutuwa ka at masaya ka sa mga nakikita mong ito,
masaya ka sa kinahinatnan netong tagpong ito, wala na. Hindi mo alam, pero kasapakat ka na at kasama ka na nila. Isa ka ng NPA, isa ka ng komunista. NPA kasi merong rule of law, pero hindi ino-honor yung konstitusyon, yung rule of law. We are not a member of ICC. Pero haharap si Pangulong Duterte sa lahat ng kaso dito sa Pilipinas. Pero walang kaso ni isa sa Pilipinas, nagkaso doon kasi nga doon politikal. Gusto lang kasi nila masira, mawasak ang mga Duterte at gusto nila na magkawatak-watak ang mga Duterte. At yan, nangyari na nga. Pinamigay natin sa isang bansang pabor sa komunista, pabor sa komunismo, kakampi ng mga NPA, yung isang presidente na once fought hard with the NPAs. Di natin alam kung si Pangulong Duterte ay makikita pa natin, maraming mga kumakalat ng mga balita na there's a huge possibility na makabalik pa siya rito. It's just sad na nandito na siya eh. Ba't kailangan pa siyang makapunta ron para lang pabalikin natin dito? We have all the power, tayong mga tao, lahat tayo responsable dito. This person protected all of us. Pero nung kailangan niya yung protection mula sa ating lahat, hindi tayo nag-effort. Nakikita natin ngayon, napakadaming efforts ng pagmamahal kay Pangulong Duterte. Pero nasan si Pangulong Duterte? Nandoon sa malayo. Nagtagumpay yung mga masasamang loob sa paglayo kay Pangulong Duterte sa Pilipinas. Di naman si Pangulong Duterte problema ng Pilipinas eh. Sino ba problema ng Pilipinas? Problema ng Pilipinas yung mga magnanakaw, sindikato, mga drug lord, komunista, NPA, terorista, mga kawatan, korap na mga opisyales. Yun ang problema natin. Ngayon, ano nang nangyari? Nakakalimutan na natin yung mga totoong issues ng bayan. Nakakalimutan na natin yung mga ginawa nila sa atin. Nakakalimutan na natin yung mga kahayupan ng mga kupal na mga nasa gobyerno ngayon, yung mga pinag-uusapan sa Supreme Court and all. 'Di ba dahil dito? Kaya sabi ko nga, hindi ako hihinto sa pagpapakita ng mga ganitong videos para ipaintindi sa inyo kung ano yung naging kasalanan natin sa bayan nating Pilipinas at para ipakita sa mga kasundaluhan at kapulisan natin kung gaano sila nag-abuso sa ating pinakamamahal na Pangulong Duterte. Maaring akala ng mga nagbubunyi ngayon ay nanalo na sila pero hindi nila alam, nagsisimula pa lang ang laban. At eto na ang sinasabi natin, eto na ang simula, nag-aantay lang tayo ng trigger and feeling ko this is a start of a new chapter. At talaga namang may panibago na namang ako naniniwala ko na magtatala ang pagkakataong ito, ang pangyayaring ito ng panibagong marka sa history ng Pilipinas. Maraming salamat mga bossing sa inyong pagtangkilik. Magkita-kita po tayo muli sa ating susunod na vlog. Mabuhay kayo. Pagpalain nawa ang bansang Pilipinas. Tatag lang. Kaya natin to. May pag-asa pa. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo